Well, actually, yung pag-aralan kasi natin umaga ngayon, hindi naman na bago para sa mga datihan, pero sa mga baguhan, bago to. And it raises one question. Yung tanong na to is, pwedeng pa-flash na kuya nung title. Yung tanong na to is, lagi ko rin tanong, or gusto ko maging tanong sa inyo ngayong umaga. Habang nagpe-prepare si Kuya Vince doon. So yung tanong is, will you give all? Yan. Willing ka bang ibigay lahat? Tanongin mo yung katabi mo na yan, willing ka bang ibigay ang lahat? Tanongin mo yung nasa kabila mo naman, kanino mo kaya binigay yung lahat? Kasi baka may pinagbigay na siya nung lahat eh. Sabi niya, hindi, ibinigay ko na nga lahat eh. Ibinuhos ko na. So, ngayon natin malalaman. Busan po natin yung mga Bible natin sa Matthew chapter 16, verse 24 hanggang 28. And itong passage na to, may kita nyo rin sa Mark chapter 8 at saka sa Luke chapter 9. Pero kukunin po natin sa umaga na to yung sa Matthew chapter 16. Ayan. Kung nandiyan na po kayo, basahin ko na rito. Matthew chapter 16, verse 24 hanggang 28. Ayan, sabi rito, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mga nagdanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sapagat ano ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Sapagat darating ang anak ng tao na kasama ang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama, sa panahong ito'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. At sabi rito sa huli, tandaan ninyo, may ilan sa inyong naririto na hindi mamamatay hanggang hindi pa nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari. Now, may kita nyo rito, sabi ko kanina, di ba, may kita natin sa Mark at sa Luke. Now, it is a question, will you give all? And key points in following Christ. Kasi ang pinaka-focus dyan is yung verse 24. Sabi ni Lord, if anyone wants to follow me, must deny himself, take up his cross, and follow me. Yun yung binibigay sa atin ni Lord. Ngayon, kung papansinin nyo, bakit pag nagtatitle ako madalas, bakit laging patanong? Diba? Bakit kailangan question? Alam nyo kasi minsan ganito, sa generation po natin, puro na lang tayo absorb. Paano tayo absorb? Halimbawa, yung nakikita natin sa social media, nakikita natin sa news, nakikita natin sa mga bagay na nakikita, naririnig natin sa mga bagay sa paligid natin. And most sa atin, puro na lang tayo absorb. Hindi natin sinasala, tama ba to? Or okay ba to? Pwede ba to? And minsan kasi yung pagtatanong, nagtitrigger siya sa atin ng isipin natin ng maigi kung tama ba yung mga bagay na nangyayari. Alam niyo yung 4WH? Sino nakakaalam na? Student, alam niyo yung 4WH? Ano yun? Basic na tanong yun, di ba? What, when, where, why. Tapos ano pa isa? How ata yung isa, di ba? Tama. Di ba? Yung mga basic na questions yun eh. Pero bakit kailangan natin itanong? Bakit natin kailangan alamin? Kasi kailangan, para maisip natin, mapukaw yung isipan natin, bakit nga ba? And dito, ang tanong ko rito sa inyo, willing ba kayong ibigay ang lahat? Actually, dapat yan eh. Can you give all? Will you give all? So sa English kasi magkaiba yung can tsaka will. So mamaya natin na-explain. Pero ang pinakatanong ko po sa inyo, willing ba kayong ibigay ang lahat? Tanungin mo ulit yung katabi mo na yan, willing ka bang ibigay ang lahat? O baka sa isip niyan, binigay ko na nga lahat eh. Yung context nito, pag tinignan nyo kasi, dun sa mga unang passage sa taas, sa pare-pares sa accounts ng Gospels, pumunta si Lord sa Philippi, sa Caesarea. Pagpunta niya ron, tinatanong niya yung mga alagad. Sabi sa mga alagad, ano sinasabi ng mga tao patungkol sa akin? O sabi sa kanya ng mga alagad, Panginoon, sabi po ng iba, kayo daw po si Elijah. O si Elijah. Hindi joke lang. O sabi ng iba, kayo daw po si Elijah. Sabi naman ng iba, kayo daw po ay propeta ng muling nabuhay. Tapos, tinanong ni Lord yung kanyang mga alagad, para sa inyo, sino ako? Tapos sabi ni Simon Peter, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Living God.
And sabi ni Lord, hindi ka nagkakamali, Pedro, kasi yung ipinahayag sa'yo is ipinahayag ng Diyos. Then after nun, sinabi ni Lord, after 3 days, malapit na ako mamatay. Sa loob ng siya ipaparusahan, huliin, paparusahan, ipapako sa krus, sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. Ginawa ni Pedro ganito, sabi niya, dinala niya si Lord sa gilid or tinabi niya, sabi niya, Lord, hindi dapat mangyari yun. Kumbaga parang ayaw ni Pedro na yung sinasabi ni Lord mangyari sa kanya. Sabi ni Lord kay Pedro, di ba? Yung iniisip mo is hindi para sa Diyos. Kumbaga actually, nirebuke niya nga yung iniisip nga ni Pedro, sabi ni Lord sa kanya, pangkay Satanas yun. And di ba imaginein mo, from confession na si Jesus ay anak ng Diyos, tapos biglang rebuke. Kasi bakit? Kasi yung iniisip ni Peter, hindi iniisip Lord. Kasi ang gusto ni Peter, para ano na sila nasa peak na kasi si Lord ng ministry niya. And actually, nung time na to, 4th year ministry na ni Lord. Kumbaga, marami ng taong sumusunod sa Kanya, marami nang nakakilala kay Lord, and since marami nang nagpa-follow sa Kanya, marami nang sumusunod sa Kanya, marami na rin siyang mga critics, especially yung mga religious leader nung time na yon. And ngayon may kita natin dito, ito yung sinabi ni Pedro, after niya i-rebuke ni Lord si Peter, sinabi ni Lord, kung sino man sa inyo, sa mga alagad, kung sino man sa inyo ang gustong sumunod sa akin, itakwil niya ang kanyang sarili, deny himself, take up his cross, and follow me. And may ilang bagay lang tayong titingnan dito. Paano ba sumunod kay Lord? Or ano ba yung mga key points para maintindihan natin yung pagsunod kay Lord? Kasi ako naniniwala ako, pag sumunod tayo kay Lord, it will take everything. Sino pa naniniwala sa inyo na pag sumunod ka kay Lord, kailangan ibibigay mo talaga lahat? Naalala niyo po yung minsan nakikita ko sa social media, yung sa love daw po, sa love life. Halimbawa, sa partners, sa mag-asawa, sa relationship, even sa mga anak niyo po, ano daw po yung ratio sa pagmamahal? Yung mga payo nila, may 50-50, di ba? Meron daw sa 70-30, di ba? Parang ginawang business, ano? Kailangan daw, pag nagmahal ka, hindi mo dapat ibigay lahat, magtira ka sa sarili mo. Tinamol siya, katabi mo na yan. Nagtira na kaya sa sarili niya yan o ibinigay na lahat? Di ba? Kasi ganito alam niyo po, naniniwala ako, kapag tayo ay sumunod kay Lord, or talagang mahal natin si Lord, hindi 50-50 yung ratio. Alam niyo kung ano ratio? Tanong niyo sa akin ano? 0 to 100. Kailangan nating ibigay lahat. Kailangan nating ibuhos lahat. And yun yung pag-aaralan natin ngayong umaga. And sabi rito, unang key point, following Him requires surrender. Yan. Para iba tayo, bro. Hindi mo maya yan. Following Him requires surrender. Hindi siya prerequisite. Kapag gusto mong sumunod kay Lord, gusto mong maging alagad niya, gusto mong maging disciple ni Jesus, kailangan mong isuko lahat. Sino pa sa inyo rito, sure kayo na kayo ay nakakilala kay Lord? Tumanggap, nanampalataya. Sige, taas niyo po yung kamay niyo. Ilan lang po? Parang 2 lang po ata yung kausap ko. Lahat po kayo, sure kayo. And gusto niyo maging alagad ni Kristo. Parang ilan lang po yung nag-amen, ano? Gusto niyo maging alagad ni Kristo. Gusto niyo sumunod kay Lord. Sabi rito, following Him requires surrender. Now, ano yung kailangan niyong isuko? Sa English version, sa NASB, ang sabi diyan sa verse 24, then Jesus said to His disciples, if anyone wants to come after me or become a disciple, he must deny himself, take up his cross, and follow me. Sabi doon sa English version, if anyone wants, gusto, ninanais. Sa Amplified Bible naman, ano sabi sa Amplified? Paki-next po. If anyone wishes to follow me. Now, ito pa gusto ko maintindihan nyo. Si Lord, hindi tayo pinipilit. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pinipilit ni Lord. Meron po tayong kalayaan na pumili. Kaya sabi rito if anyone wishes, wants, or sa Tagalog, nagnanais na sumunod sa akin, ito yung kailangan natin. Ito yung dapat natin gawin. Deny himself, take up his cross, and follow me. Now, paano yung deny himself? Minsan, ito yung pinakamadaling tanong Paano yung deny? Ito yung pinakamahirap na tanong. Paano yung denying himself? Paano ba yun? Paano mo itatakwil yung sarili mo? Hindi na ako si Jello, iba na ako. Hindi. Kapag sinabi natin na deny himself, sabi rito sa Amplified, must deny himself, set aside selfish
self-interest. Meaning, hindi yung pang sayo. Hindi yung self-interest mo, hindi yung self-right mo. Pag sinabi natin deny yourself, ibig sabihin, ano man yung meron ka, ano man yung karapatan mo, i-deny mo siya para kay Lord. Ibig sabihin, hindi na yun yung gusto mo. Now, alam niyo po, isa to sa pinakamahirap gawin sa panahon natin. Alam niyo po kung bakit? Kasi ang pinopromote ng panahon po natin, ang hina-highlight ng generation natin ngayon is kailangan unahin mo muna ang iyong sarili. Naigets niyo po, kailangan i-highlight mo muna, unahin ako muna, mahalin mo muna yung sarili mo, ibigin mo muna yung sarili mo, ikaw muna, tsaka bago iba. Pero dito makikita nyo, sinabi ni Lord, if anyone wants to follow me, he must deny himself. Parang siya, counterculture. Talagang sasaligin mo kung ano yung sinasabi ng mundo. Gusto mong sumunod kay Lord, kailangan mong i-deny lahat. In simple terms, paano yun? Kasi mahirap minsan intindihan. Sabihin ba, hindi ka na mag-aaral, hindi ka na magtatrabaho, hindi ka na gagawin mga bagay na kailangan mong gawin sa buhay? Hindi eh. Pag sinabi kasi natin deny yung sarili natin, gagawin natin kung ano yung ginagawa ni Lord. Ano ba yung mga self-rights natin? Halimbawa, magbigay ako sa sample, self-love. Alam niyo po, na hindi ako vocal ako ng against ang self-love. Kasi bakit? Self-love, ang root niya, selfishness. Nakatutok siya sa sarili mo. Pero sabihin, hindi ko na kailangan alagaan yung sarili ko. Magkaiba yung self-love sa self-care. Kailangan mong alagaan yung sarili mo. Pero hindi ibig sabihin, kailangan mo siyang mahalin ng lubos-lubusan. Kasi minsan, yung root ng self-love, sarili ko na lang muna. Uunahin ko na lang muna sarili ko. Puro na lang sarili ko. And hanggang sa, wala na nangyari. Puro sarili ko na lang. Gusto ko ng comfort, gusto ko ng magandang buhay. Sino po sa inyo gustong yumaman? Parang ilan na po yung gustong yumaman. Ilan sa inyo yung gustong yumaman? Gusto yung magkaroon ng maraming pera. Students, sino sa inyo gustong gumraduate? Matupad yung mga pangarap nyo. Parang malungkot ata kayo. Amen. Amen. Hindi, di ba? Bakit kayo nag-aaral? Tanungin ko kayo, ba't kayo nag-aaral? Di ba para makagraduate? Para makapaghanap ng trabaho? Para matupad yung mga pangarap nyo? Dinay-deny ba natin yun? Dinay-deny ba ng Bible yun? Hindi eh. Pero yung pagsunod kasi kay Lord, nagre-require siya ng extra mile na kung sinabi ni Lord na kailangan mong gawin, kailangan natin i-give up, kailangan natin i-surrender. Intindihan niyo po? Kasi bakit? Kapag yung mga bagay sa mundo na to, hindi natin kayang isuko sa harapan ng Lord, especially yung kasalanan, mahihirapan tayong sumunod sa Kanya. Mahihirapan tayong i-follow si Lord. Kasi bakit? Mahirap sumunod sa Panginoon na may dala-dala. May isang illustration, I think sa Africa to, yung mga nanguhuli ng unggoy. Tira mo yung katabi mo na yan. Hindi yan unggoy. Okay. Hindi rin yan Afrikano. so sa Africa ko to na napanood or nabasa. Sabi nila, yung mga unggoy, may clever way sila. May ibang paraan sila para hulihin yung unggoy. Paano yun? Magbubutas sila sa isang lugar or pwedeng kahit sa coconut, yung baon ng buko, lalagyan nila yun ng butas, nakasya yung kamay ng unggoy. Tapos, lalagyan nila yun ng pagkain. Ngayon, ano yung mangyayari? Pag pinasok ng unggoy yung kanyang kamay doon, tapos kinuha niya yung pagkain, pag hinatak niya, hindi niya maaalis. Kasi bakit? Kasi may hawak-hawak siya. Kumbaga, nung una pinasok niya, ganyan lang straight, tapos nung ipo-pull out na niya, buo na. So kaya ganun daw yung way ng paghahunt ng mga taga-Africa. Tinan mo dyan katabi mo na yan. Afrikano ba yan? Ganun yung way nila ng panghuhuli. And effective yun. Now, ano yung illustration sa atin? Kung gusto nating sumunod kay Lord, pero hindi tayo unggoy kung gusto nating sumunod kay Lord at meron tayong mga hawak-hawak, mahihirapan tayong sumunod sa Kanya. Marami kang handle, marami kang kabigatan, or even kasalanan, mahirapan kang sumunod kay Lord. Now, ano yung paraan para makaalis yung unggoy or para makaalis ka? Kailangan mong bitawan. And ito yung sinasabi ng Bible sa atin. Kung gusto mong sumunod kay Lord, kailangan mong bitawan kahit anumang mga bagay na meron ka. Now, hindi ko nire-require na lahat. Sabihin, hindi na ba ako mag-aaral? Hindi na ba ako mag-graduate? Hindi na ba ako magtatrabaho? Sabihin, puro church na lang ba tayo? Hindi eh. Ang tanong, doon ba sa school nyo, nakikisama pa ba doon sa mga bagay na alam mong kasalanan na? Sa trabaho mo, alam mong kasalanan na, pero ginagawa mo pa rin na? Sa bahay nyo,
Alam mong mali, pero pinagpapatuloy mo pa rin. In part yan ng hindi pagdidinay sa sarili natin. Kasi bakit? Kasi nakikipag-compromise pa rin tayo dun sa kasalanan tsaka sa mundo. And may hirap pa tayong sumunod kay Lord. And alam ko, kasi ganun din ako dati eh. Di ba? Lagi ako nagtatanong, Lord, bakit ba ang dami kong struggle sa buhay ko? Bakit nga ba ang hirap-hirap sumunod sa'yo? Hindi mahirap sumunod kay Lord eh. Madaling sumunod kay Lord. Ang kailangan nyo lang muna, bitawan kung ano yung dala-dala nyo. Amen po. Now, yung tanong ko kanina, bakit ang tanong ko, will you? Bakit hindi can you? Kasi alam niyo po kung bakit. Can you, ano yung sa Tagalog yun? Kaya mo ba? Pero yung will you, willing ka ba? Ganito po kasi, alam ko na kaya nating ibigay kay Lord lahat. Niwala sa inyo, kaya niyo ibigay lahat kay Lord. Pero ang pinakatanong kasi, yun ba yung gusto ng puso mo? Yun ba yung desire mo? Ibigay kay Lord lahat. Magbibigay ako ng example, sa mga love life, gaano kayo nagbibigay doon sa taong mahal nyo? Ano ratio? O may tumatapi ka doon sa likod, parang may nakaka-relate eh. Di ba? Ano yung ratio? Di ba minsan 0 to 100 pa nga eh. Binibigay mo lahat eh. Finances, oras, panahon, emotional, lahat ng pwede mong ibigay to support, to love, para iparamdam mo sa tao na yun na mahal mo siya. Di ba lahat ginagawa natin? Ano ratio? Di ba minsan 100? To the point na minsan parang naaawa ka na sa sarili mo na, kailan kaya ako ma-appreciate? Kailan kaya ako mamahalin din? Di ba? Kailan kaya mapapansin lahat ng effort na ginagawa ko? Di ba ganun eh? Kaya sabi ko sa inyo, madaling ibigay lahat kay Lord. Madaling sumunod kay Lord. Ang tanong, gusto mo ba? Willing ka ba? Kasi alam kong kaya nyo. At alam kong kaya natin ibigay kay Lord. Lahat ng meron tayo, kahit oras man yan, panahon man yan, ano man yung nire-require ni Lord na ipinapagawa sa inyo, kaya natin gawin yun. Ang tanong, yun ba yung gusto mo? Yun ba yung willing sa puso mo? Or baka katulad tayo dun sa example kayo na yung unggoy. Diba? Kaya hirap tayo umalis sa pwesto natin, hirap tayong sumunod kay Lord. Kasi bakit? Kasi meron pa rin tayong hawak-hawak. And ang pagsunod kay Lord, it requires everything. Kailangan lahat ibigay natin sa Kanya. Kailangan isurrender natin sa Kanya. And pangalawa, sabi rito sa verse 25 to 26, surrendering requires everything. Ayun, nabanggit ko na kanina. Requires everything. Kailangan ibigay mo lahat. Bakit? Kasi sa verse 25, sabi rito, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Ulitin ko sabi rito, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito sa 26. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili, ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Para siyang paradox, ano? Kailangan mong may ibigay to gain something. Kailangan, kung gusto mong i-save yung sarili mo, kailangan mong i-preserve yung sarili mo. Sabi ni Lord dito, kung i-preserve mo yung buhay mo, mawawala ito. Kung ilalaan mo yung buhay mo para sa akin, magiging ka ng life. Hindi niya binibigay sa atin ni Lord. Kasi ito yung requirements eh. Ito yung kailangan natin. Kung gusto nating sumunod kay Lord, kailangan mong isuko. Ano man yung bagay na pinapasuko sa iyo ni Lord. And kung gusto mo talagang sumunod sa Kanya, hindi lang isusuko yung portion, kundi sabi rito, kailangan nating isuko lahat. Ang naging sinabi pa nga ni Lord even yung inyong buhay. Ready ba kayo or willing ba kayong magsuko ng buhay nyo para kay Lord? Thank you po kay Pastor na sumagot. Willing po ba kayo na isuko ang inyong buhay para sa Panginoon? Amen. Pero ang tanong, talaga ba? Kaya nyo ba? Gusto nyo ba? Or hanggang ngayon, marami pa rin tayong tinitira para sa sarili natin. Marami pa rin tayong binibigay. Minsan makikita nyo yun sa ginagawa natin sa actions natin Bibigyan ko ng example. Sa Matthew chapter 16 ito binanggit. After ng 3 chapters, Matthew chapter 19, yung rich young man ruler. Yung binatang mayaman. Napag-aralan namin ito nakaraan sa Project Palakasan. So kinuha ko na lang din. Pero maganda makita natin Ano yung rich young man ruler na to? Mayaman to na binata and sabi ng Bible, sabi ng mga scholars, siya ay isa ring part group, parang leader din siya ng isang synagogue. And may alam siya sa kautusan,
mayaman siya. Kumbaga parang nasa kanya na ang lahat. Parang Daniel Padilla, Hindi. Kumbaga, halos nasa kanya na yung lahat. Sa palagay niya, meron siya. Now, one time pumunta to kay Lord, tapos sabi niya, Panginoon, ano ba yung kailangan ko para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Di ba ganda ng tanong, Ano ba yung kailangan ko para pumunta sa langit? And sabi ni Lord, ano ba yung sinasabi ng kautusan? Di ba? Ibigin mo ang iyong mga magulang, huwag kang magnakaw, huwag kang pumatay. So sabi nung binata, Lord, lahat yan nagagawa ko na Lahat yan na-apply ko na. Kumbaga, lahat yun, kaya ko ng check. Ngayon, pagdating sa verse, paki-next bro, I think verse 21 ba to? Pagdating sa verse 21, tama hindi, 20 muna, 20. Nalagay ko ba yung verse 20 dyan? O hindi, sige okay lang. Sabi rito ni Jesus, if you would be perfect, kung gusto mo na maging ganap, go, humayo ka, sell what you possess. Ibenta mo lahat ng iyong ari-arian, at sabi ron, give to the poor, ibigay mo sa mga mahihirap, at and you will have treasure in heaven. And come, and sabi doon, follow me. So sabi niya, nagagawa niya lahat, di ba? Check siya. Sa magulang, sa kapwa, hindi siya pumapatay. Sabihin natin siguro mabait siyang tao. Hindi, pakibalik na. Ayan. Ibenta mo lahat ng ari-arian mo, tapos bumalik ka, at sumunod ka sa akin. And ano yung naging response ng lalaki sa verse 22? When the young man heard this, he went sorrowful. Sa Tagalog kasi, sabi doon, siya'y lubhang nalungkot. Now, yung word na sorrow, hindi lang siya basta nalungkot, hindi lang siya basta sad. Hindi lang siya basta sad boy o sad girl. Tignan mo katabi mo na yan. Hindi lang siya basta malungkot. He went sorrowful. Sobra siyang malungkot. And ano sabi doon? For he had great possession. Now, ano yung makikita natin doon? Tinetest lang siya ni Lord kung willing ba siyang ibigay lahat. Kasi yun yung requirement si Lord Willing ka bang ibigay lahat? Nung tinanong siya, ano ba yung mga nagagawa mo? Chinik niya lahat Mahal ko yung kapwa ko, mahal ko yung mga magulang ko. So, pwede na siguro siyang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Now, yung isa sa binigay ni Lord, kaya mo bang ibigay lahat para sa akin? Kaya mo bang ibigay lahat at sumunod sa akin? Magbibigay ako ng isang illustration. Sino pwede mag-volunteer dyan? May tinawag na ako. Si Ipe. Tara Ipe, tara dito. Magbibigay ako ng illustration. Tara dito. May hinanda ako rito sa'yo Ayan. Ganda lang gagawin natin. Dito lang siguro. Ayan. Suot mo tong bag ko. Yan. Tapos upo ka rito. Ginawa ko na to dati, pero mas mahirap ngayon. Ganito lang gagawin natin. Pag sinabi kong sumunod ka sa akin, kailangan dala-dala mo lahat. Gets mo? Kaya. Pag sinabi kong, tara, sunod ka sa akin. Sige, dali mo lahat. Sige, tara dito. Sunod ka lang sa akin. Ikot tayo rito. Gusto mo ba hanggang doon sa Gipet tapos balik tayo dito sa San Pablo, sa church? O, baba ka dyan. Balik ka dyan. Ano pakiramdam mo? Mabigat. Binagatan ko talaga yung bag ko ngayon Kasi bakit? Dala-dala mo yung Bag tsaka upuan. Bag tsaka upuan. Ngayon, tanggalin mo lahat. Sige, sumunod ka sa akin. Parang niloloko ko lang sa iyo yan. Hindi siya niloloko. Illustrate yan. Ngayon, ano pakiramdam mo? Magaan po. Bakit? Wala na po akong dala-dala. Wala ka ng dala-dala. Nakita niyo po, sumunod siya. Actually, illustration lang to, hindi siya sumunod sa akin. Ano yung dala-dala niya? 3 monoblock, tapos bag ko na sobrang bigat. Mamaya buhatin niyo para malaman niyo gaano kabigat. Sige, okay na. Patabi na. So palakpakan po natin si Lord. Now, ganito rin yung kayo pinibigay ko sa inyo. Katulad dun sa unggoy, at katulad ng illustration na yun, kapag lagi tayong may dala-dala, lagi tayong hindi natin bibitawan kay Lord, may hirapan tayo And alam ko po, meron din kayong, kaya nga part pa rin to ng sanctification Part pa rin siya ng paglilingkod sa atin ng Panginoon Di ba, tinuturo namin sa inyo ng mga nakaraang linggo pa, na yung process ng sanctification, kailan siya nagsimula Di ba, hindi ba't nakakilala tayo kay Lord? And tanong, kailan siya mag-i-end?
kapag umuwi tayo sa langit, kaya nga habang nandito tayo sa lupa, process to na tuloy-tuloy na pagsunod kay Lord. At the same time, willing ka bang ibigay sa Panginoon yung mga bagay sa buhay mo? Eh dito yung masarap kay Lord. Hindi niya tayo binibigyan ng revelation or hindi i-reveal yung mga kasalanan natin, mga pagkukulang natin ng isang bagsakan. Kasi bakit? Kapag ni-reveal ni Lord sa atin lahat ng mga pagkukulang natin, lahat ng kasalanan natin, hindi natin kakayanin. Yung bigat, naiintindihan nyo ba, nare-realize nyo kung gaano ba kabigat yung mga kasalanan natin? Na bakit kinailangan pa ng anak ng Diyos para bumaba dito sa lupa at tubusin tayo? Naiintindihan nyo ba kung gaano kabigat yun? Naiintindihan nyo ba kung gaano kabigat yung eternal na pagkawalay sa Diyos? Yun nga yung isang problema natin eh. Kulang kasi tayo ng pagkakilala kay Lord. Kasi bakit? Kaya tayo kulang ng pagsunod sa Kanya minsan, kulang din tayo ng pagkakilala sa Kanya. Hindi natin naiintindihan ano ba talaga yung ginawa niya? Ano ba talaga yung sinacrifice niya? Namatay lang ba siya sa krus? Para lang, sige, magliwaliw na kayo. Gawin niyo ano yung gusto niyong gawin. Di ba hindi? Pag binasa niyo yung Old Testament, lahat yun, sinasabi ko ano yung pinagginawa ni Kristo. Yung sinare ni Kuya Jojo niyo last week, lahat yun, una yung ginawa ni Kristo. Pangalawa, ano yung kailangan natin gawin? Yung faith natin, lagi siya nagpuproduce dapat ng obedience. Lagi may pagsunod. Hindi tayo natigil lang dun sa nakakilala ka, tapos okay ka na. Lagi namin tuturo yun sa inyo. Kung may kasalanan tayo, may mga bagay tayo na hindi pa sinusuko kay Lord, mahirapan tayong sumunod sa Kanya. And sasabihin ko po sa inyo, walang Kristiyano na fully o totally sumunod talaga kay Lord nang dala-dala niya lahat. Mahihirapan po kayo. Mahihirapan kayong dalhin yung burden ng kasalanan nyo. Mahihirapan kayong dalhin yung bigat ng mga inisip nyo. Alam niyo kung ang ending ko na mangyayari po, pagka dala-dala natin lahat ng mga bagay na yon. Alam niyo yung kalyo, pamilyar kayo sa kalyo. Sino may kamay dito? Taas niyo yung kamay nyo. Pamilyar kayo sa kalyo. May part yung mga kamay nyo na yan na makapal. Alam niyo yun? Pagka wala, tinan niyo yung kamay ng katabi nyo para makita niyo kung ano yung kalyo. Yung kalyo na yan, ano yung purpose niyan? Especially sa mga nagtatrabaho ng mga mabibigat. Kapag lagi mong ginagawa yung isang bagay, yung kamay mo, kinakalyo. Bakit? Para sa susunod na gawin mo siya, yung sakit, unti-unting nawawala. Now, ganun din yung nangyayari sa atin kapag hindi tayo sumusunod kay Lord. Yung puso natin, yung isipan natin, kinakalyo, nagiging manhid. Hanggang sa yung kasalanan na ginagawa natin, hindi na natin maramdaman. And minsan, maliligaw ka na lang kasi bakit ba gusto kong sumunod kay Lord pero hindi ko magawa? Kailangan natin i-check. Baka may mga bagay na pinapasuko sa'yo si Lord, hindi mo pala sinuko. Or baka hanggang ngayon akala mo okay lang pero hindi pala. Now, tuloy natin doon sa passage. Sa verse 26, after yung 22, sabi ni Lord, doon sa mga kanyang mga alagad, mas mainam pa daw yung camel na pumasok sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman. And yung camel is a symbolization ng wealth. So kaya ito yung nag-illustration. Mas madali pa raw yung camel na pumasok sa karayom kaysa sa isang mayaman. At sabi ng mga alagad sa kanya, paano yun Lord? Paano kami maliligtas? Ito yung sagot ni Jesus. With man, this is impossible, but with God, all things are possible. So si Lord ang nakakalam ng kaligtasan natin. It's Lord yung makakagawa ng kaligtasan natin. Tuloy natin, 27. Sabi rito, then Peter said in reply, see, we have left everything and followed you. Tingnan niyo po even sila Pedro na nagsabi, Lord, iniwan na namin lahat. Sumunod kami sa totoo yun. Pagka binasa niyo yung 4 Gospels, may kita niyo, di ba, ano trabaho nila Pedro? Ano trabaho ng mga disipulo? Kanya-kanya. Boses sa kanila, mangingisda. Si Matthew, yung sumulat ng Matthew, ano siya? Tax collector. Di ba? Yung iba, may iba pa na may ginagawa sila, pero nung time na tinawag sila ni Lord, ano ginawa nila? Sumunod. Sabi rito ni Peter, Lord, ano pa natitira sa amin? Then what we will have? 28, Jesus said to them, truly I say to you, in the new world, pagbalik ng Panginoon, paghahari niya rito, when the Son of Man will sit on His throne, you who have followed me, referring sa mga disciples, will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. So kumbaga, merong trono
na inilaan para sa kanila. And may kita niyo yan reference dun sa Revelation. Now, 29, sabi ng 29, and everyone who has left houses, sa lahat daw, nung iniwan yung kanilang mga bahay, kanilang mga kapatid, father or mother, kanilang mga magulang, or children, mga anak, and even yung kanilang mga lands or ari-arian, for my name's sake will receive 100-fold and will inherit eternal life. So ito pala yung unang generation na iwan mo pati pamilya mo, no? Yung parang kay Rendon. Di ba? Pero hindi ganoon si Lord eh. Bakit dito sinabi rito na iwan natin lahat? Hindi naman nire-require ng Lord na di ka na uuwi ng bahay nyo. Sabi, Nay, Tay, na ako sa church na lang ako. Kaya sa may mga anak, nak, dito ka na lang sa bahay, sa church na lang ako titira. Hindi naman ganoon eh. Willing ka ba nga i-priority si Lord despite ng mga bagay na to? Siguro in layman's term yun yung pinakatanong, willing ka bang i-priority si Lord? Willing ka bang gawin mo na yung pinapagawa nila despite ng mga bagay na to? Bigyan ako ng example sa inyo. Halimbawa ganito, attend ka ng Sunday. Pero Sunday, nagsabay-sabay lahat. Kailangan mong maglaba, may birthday ka na atinan, may thesis ka na gagawin, tapos may client ka nakausap pa. Ano gagawin nyo? Sa palagay nyo, common response na naririnig ko ganito, hindi muna ako aatid ng church, tapos pupunta muna ako sa thesis namin, tapos tsaka ako makikipag-client meeting, tapos tsaka na lang ako maglalaba. Kumbaga, pagsasabay-sabayin ko muna lahat. Gagawin ko muna to hanggang saan na mangyayari. Pagtungtong ng Lunes, especially sa ating mga kabataan ngayon, alam ko meron kayong isang linya eh. Mamaya ko na gagawin yan. Or bukas ko na gagawin. Or meron pa isa. Pag hindi pa deadline, hindi ko muna gagawin. Yung mga ganon. Ang tanong, kaya mo bang pagkasyahin lahat ng bagay na sa loob ng isang araw? Tanongin niyo kung kaya. Palagay niyo pa kaya. Sa iba, parang hindi. Alam niyo po, kaya eh. Alam niyo po kung ano lang kailangan natin gawin? Malaman niyo kung ano yung priority niyo. Imagine niyo po, ilang oras lang ang worship service natin sa umaga? 2 to 3 hours. After mong umattend ng panambahan, ano yung pwede mong gawin? Based sa example, pwede ka pag-uwi, pwede ka maglaba. Or gusto mo, sa umaga pa lang, maglaba ka na. Tapos isampay mo. Para habang nagpapanambahan, naaarawan na yung labahan mo. O ngayon may lakad ka. Mamimili ka, thesis ba o client meeting? O pwede ka muna pumunta sa thesis mo or sa client meeting mo. Alam niyo ba minsan ang problema sa atin na hindi natin kayang i-prioritize yung mga bagay sa buhay natin. Hindi natin alam kung ano yung kailangan natin i-prioritize. At the same time, tayo rin, wala rin tayong disiplina. Kaya pag nagsabay-sabay lahat ng mga kailangan natin gawin, ano nangyayari sa atin? Di ba, na-overwhelm tayo ng mga task, nahihirapan tayo, and worst, minsan, ano yung pinagpapalit natin? Di mo na ako atin kay Lord, di mo na ako magpipray, di mo na ako babasa ng Bible. Maintindihan naman ako ni Lord. Yung labahan ko kasi hindi ako maintindihan eh. Pag nakita nung nanay ko, papagalitan ako. Yung thesis namin, malapit na deadline. Pero ang haba nung time para gawin mo. Pwede mo namang schedule ibang bagay, pwede mo i-prioritize. Pero minsan kasi, yun yung kulang sa atin. Yun yung wala sa atin eh. Yung hindi natin alam kung ano ba yung kailangan nating unahin. Pinagsasabay-sabay natin lahat ng bagay sa isang oras. And mahirap yun, mahirap mag-multitask. Mahirap pagsabay-sabay lahat ng kailangan nating gawin. And balik tayo rito, surrendering, yung pagsuko, kailangan natin ibigay lahat kay Lord. Hindi 50-50, hindi 70-30, hindi 60-40. 0 to 100. Kaya ba natin gawin? Yes, kaya natin gawin lahat yun. Nasa inyo po kung paano nyo lang po ipaprioritize yung mga bagay. And huli, pangatlo, sabi rito, heavenly things has greater value than earthly things. And I think isa to sa mga bagay na hindi natin nakikita eh. Yung mga bagay na makalangit, mas mahalaga pa sa mga bagay na panglupa. Yung mga bagay na makalangit, mas mahalaga kaysa sa mga bagay na panglupa. Minsan di ba tinanong ko kayo, sa palagay nyo ba lahat ng ginagawa natin may eternal value? Sa palagay nyo kaya Ito alam ko, itong pag-attend nyo ngayon, kung may matutunan kayo, may ma-apply kayo, may eternal value yun eh. Kasi bakit? Kasi
pangako ni Lord pagbalik niya, ibibigay niya ng gantimpala ng mga tao or i-reward niya. Hindi lang yung mga tao, even yung kanyang mga alagad. Sabi sa 27, sapagkat darating ang anak ng tao, nakasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahong ito'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Now, pag binalikan niyo naman yung passage natin kanina doon sa Matthew chapter 19, sinabi niya rin, di ba, lahat ng sumunod sa kanya, yung iniwan yung lahat ng meron sa kanila para sumunod kay Lord. Ano sabi Lord? 100-fold yung marireceive nila na na reward. And sinabi rin Lord sa mga disciples, uuwi siya sa langit at maghahanda ng kwarto. Para saan? Para doon sila maninirahan. Pag pinuntahan niyo yung Revelation, yung pinakadulo, chapter 21-22, pinakita doon ano ba yung itsura ng langit. And sabi doon, purong ginto or pure gold. Hindi yung pure gold na supermarket. Purong ginto. And lahat yun yung pinapakita ni Lord sa atin . Pero minsan kasi hindi natin naiintindihan . Bakit? Babalikan ko. Una, hindi talaga natin kilala si Lord. Pangalawa, may pinapagawa si Lord sa iyo, pinapasunod ka, ayaw mo namang sumunod. Pangatlo, hindi natin makita ano ba yung halaga ng mga bagay sa mundo na to. Tinanong ko kayo kanina, sino gusto gumraduate? Mga youth, sino gusto gumraduate? 1, 2, 3, 4, 4 lang, 5. O sige, 5 lang pala yung gusto gumraduate. So pagpalain kayo sa graduation nyo. Di ba, sino yung mga gusto sa inyo yumaman? Lahat kayo gusto niyong yumaman. Hindi naman inaalis sa atin ng Lord yung pagyaman . No, hindi to prosperity gospel . Baka akala nyo prosperity gospel to. Hindi . Pero kasi, ang blessing ng Lord, binibigay niya dun sa mga sumusunod sa Kanya. Naintindihan nyo? Yung pagpapala ng Lord, binibigay niya dun sa mga sumusunod sa Kanya. And yung value ng mga bagay na panlangit, masigit pa sa mga bagay sa panlupa . Halimbawa, sa mga gumraduate, pasensya na kayo na po may example . Sa mga gumraduate, ano pakiramdam nyo pagka gumraduate kayo? Masaya. Paano pag may isasabit pa sa inyo? Masalang masaya. Paano pag ikaw yung isasabit? Di ba? Hindi, di ba yung fulfillment, yung enjoyment, yung saya, di ba? Yun yung nakikita natin . Kapag na-achieve mo yung mga goals mo, nagkabahay ka, nagkakotse ka, halimbawa yung anak niyo po, napag-graduate niya, kinder, elementary, high school, college, nagkatrabaho, tapos nag-aabot na sa inyo, ano po feeling? Di ba? Masaya, fulfilling. Di ba? Parang na-achieve mo na yung mga bagay na na pwedeng i-offer ng mundo na to. Pero ang tanong ko, yung mga bagay ba na yun, may eternal value? Mas mahalaga ba yun sa mga bagay na panlangit? Kaya sabi rito, di ba, anong mapapala ng tao? Maangkin man niya lahat. Pero mawawala naman yung kanyang kaluluwa. Ano value nun? Ano halaga nun? Minsan naiisip nyo ba yun? Paano kung sobrang yaman mo na pala, na-achieve mo na lahat, tapos kinabukasan kinuha ka ni Lord? May isang example, naalala nyo nung May 1, may aksidente nangyari dito sa may ECTEX. Kaya siguro ayaw tayo pupuntahin, padaanin ni Lord sa sa ECTEX . Yung mga na-aksidente, alam ko nakita, yung iba sa inyo nakita, familiar kayo, yung bus na sinagasaan lahat ng dalawang sasakyan, tapos mostly ng mga sakay na yon namatay. Ang natira lang doon sa kotse yung isang bata. Tapos doon sa L300 na van, ang natira lang yung driver mismo. Paano kung sa atin nangyari yun? Or paano kung may ganong senaryo sa buhay natin? Sa isang ganon, nawala lahat. Ano halaga ng mga bagay na pinaghirapan natin? Ano yung halaga ng mga bagay na pinagpagura ninyo? Di ba wala Pero alam niyo, nabibless ako dun sa patotoo nung nakaligtas na yun . Kasi bakit? Di ba sabi niya, nagpapasalamat siya kay Lord . Tinatanong siya ng media, sasampa ka ba ng kaso? Talaga gusto mo bang ipakulong yung driver ng bus? Sabi niya, hindi . Masaya na siya na yung mga nakasama niya kasi pupunta sila ng camp ng mga kids. I know, Seventh-day Adventist ata sila. Pupunta sila ng camp. And sabi niya, masaya siya na yung asawa niya, yung anak niya, yung mga kasama nila sa church, nakasama niya for small, sa maikling panahon lang. Tapos, umuwi na kay Lord. Di ba, kung sa atin mangyari yun, di ba, hindi natin tinatanggal yung feelings nyo . Pero, masakit yun . Nakakalungkot yun . Di ba, yun na nga yung kaligayahan niya, yun na yung kasiyahan niya. Tapos, kinuha pa sa kanya ni Lord. Naalala niyo si Job. Di ba, same story. Nawala lahat nung
kayamanan, even yung kanyang mga anak, ang natira sa kanya, yung asawa niya, tapos kaibigan pa niya, na walang ginawa, kundi sumbatan siya sa mga bagay na ginagawa niya. Pero ano sabi ni Job? Diba? Si Lord ang kumuha, ay si Lord ang nagbigay, si Lord din ang kukuha. Now, paano yung mga bagay na pinagpapaguran natin? Paano kung sa isang iglap kunin lahat ni Lord? Naisip niyo ba minsan yun? Nare-realize niyo po ba yun? Diba? Paano kung ganun yung i-allow ni Lord sa buhay natin? And may kita niyo itong mga disciples, yung 12 disciples, ano yung naging ending ng buhay nila? Sabi ng mga historians, may mga nagdi-disprove na, hindi, gawa-gawa lang ng mga 12 disciples yan nung time nung Roman Empire kasi, parang nag-boom lang, nag-hype lang si Jesus. Sa palagay niyo, may tao kaya na gusto mamatay para sa isang kasinungalingan lang? Di ba? Sa palagay niyo kaya, halimbawa ikaw, sabihin mo to, kunyari totoo pero hindi. Tapos, ang situation mo, life and death na. Di ba ano ending nun? Aamin ka rin eh. Kaya nga noon, nung Asian times, nung mga medieval, uso nun? Di ba yung torture? Kahit to the point na ayaw mong angkinin yung kasalanan or ayaw mong amin na ikaw yung gumawa, kailangan ka nila i-torture. Ano ending? Aamin ka rin. For the sake of what? Para lang mabuhay ka, para matigil yung torture. Pero imagine niyo yung 12 disciples, buhay nila yung kapalit. Sila Paul, yung mga first century Christians, buhay nila yung kapalit para lang sa mga bagay na sinabi ni Lord. Pero tinuloy pa rin nila. Yun nga yung nakakalungkot sa panahon natin ngayon eh. Sobrang comfortable nung buhay natin eh. Ang nire-require lang sa atin sumunod, minsan di pa natin may sarili natin. Minsan nagtatalo-talo pa yung kalooban natin. Pero part yun eh. Pero gusto ko pong maintindihan nyo na yung pagsunod kay Lord, everyday, araw-araw, kailangan natin labanan yung sarili natin. Kailangan natin isuko sa Kanya. Kaya sabi ni Paul sa Philippians chapter 3 verse 10, and isa to sa pinaka-nakakabless ng chapter ng Filipos in chapter 3. Kasi nilahad ni Paul eh. Sabi niya, lahat ng bagay na meron ako, tinuturing niyang basura, rubbish, sa higit na mas mahalaga na si Kristo. And sabi ng Filipos chapter 3 verse 10, sabi, that I may know Him, lubusan ko siyang makilala and the power of His resurrection, yung kanyang muling pagkabuhay, and share in His suffering. Kumbaga, makabahagi dun sa mga paghihirap ni Kristo. And sabi na sa huli, becoming like Him even in His death. Yung amplified version ng verse 24, pakinext po, sabi na sa bandang dulo, yung pagsunod kay Lord, ito yung nakalagay niya, believing in me, conforming to my example in living, and if need be, tira niyo po if need, kung kailangan, hanggat maaari, suffering or perhaps dying because of faith in me. And yun yung nire-require ng Lord. And minsan ang kalaban lang natin, alam niyo kung ano? Sarili natin eh. Minsan katabi mo, kalaban mo. Tanong mo yung katabi mo na yan. Pag hindi ka umatin, hindi na rin ako a-attend. Di ba minsan ganun eh. Ano ba, pupunta ba tayo o hindi? Di ka pupunta? Sige, hindi na rin ako pupunta. Di ba minsan ganun lang eh. Pero meron na ba sa inyo, tinutukan ng patalim? Sige, pag nag-church ka, gigripuhan kita. May ganun ba? Wala naman eh. Yung nag-invite pa sa inyo, kinaladkad kayo sa church. Di ba hindi naman? Alam ko, pinagpipray kayo niyan eh. Na sumama ka na sa church, makilala mo si Lord. Di ba? Hindi naman, wala namang kinaladkad sa inyo rito na tinali. Wala pa ako nakita gano'n na pumasok ng Galilean. Lahat kayo, alam ko, willing na pumunta. Pero gusto ko pang maintindihan nyo, ang pagsunod kay Lord, willing po ba tayo? And dito ako mag-conclude. Pakinext po. Mamili lang po kayo. Deny yourself or live for yourself. Picturean nyo na lang kasi mabilis to eh. Take up your cross or ignore the cross. Kukunin mo ba yung cross mo or i-ignore mo na lang? Next, follow Christ or follow the world. Ano pa? Lose your life for His sake or save your own life for your own sake. Or piliin mo yung sarili mo. Forsake the world, iwanan mo tong mundo na to, or gusto mo yung mundo na to yung maging mo. Next, keep your soul kasi sumunod ka kay Lord, or lose your soul kasi sinundan mo tong mundo na to. And pinakahuli, share His reward and glory or lose His reward and glory. Ulitin ko po, hindi tayo pinipilit ni Lord. Kasi diba, if anyone wishes to follow me, susunod ka ba? Willing ka bang ibigay lahat kay Lord? And alam mo, ulitin ko, yun yung masarap kay Lord eh. Hindi niya tayo pinipilit eh. At the end of the day, ikaw lang yun. Kung susunod ka ba,
Gagawin mo ba yung pinapagawa ni Lord? Nasa sayo eh. And alam niyo po, lahat ng bagay na meron tayo, deserve ni Lord. Whether pera mo man yan, finances mo man yan, or emotional, intellect, lahat-lahat ng meron sa'yo, deserve ni Lord. Kaya ngayon yung requirements, kung gusto mo sumunod sa akin, gusto natin sumunod kay Lord, kailangan natin ibigay lahat. And ano yung pinakamalaking hadlang minsan para sumunod tayo kay Lord? Sarili natin. Naalala niyo kinakanta natin kanina, yung unang kanta, yung You Are Worthy of It All. Reference nun sa Romans chapter 11 verse 36. For to Him, ang lahat ng bagay ay para sa Kanya, through Him, sa pamamagitan niya, at to Him, through Him, and from Him. Lahat ng bagay galing sa Kanya. Yung buhay natin, yung lakas natin, lahat yun galing kay Lord eh. And siguro pwede ko tawagan yung praise and worship team ha. And awitin natin na. So pwede mo itamayo lahat ha. Ito po yung tanong na tatanungin ko sa inyo. Will you give all? Bakit? Kasi si Lord, deserve niya ibigay natin sa Kanya lahat ng bagay. Kasi bakit? Sa Kanya galing yung lahat ng bagay na yun. Hindi lang sa Kanya galing, sa pamamagitan niya rin, nagagawa natin yung lahat ng bagay. And kasi para sa Kanya yun eh. Lahat ng bagay sa mundo na to, alam niyo kung ano ang end point and goal. Si Lord pa rin eh. Siya at siya pa rin. Ngayon, ang tanong ko lang po sa inyo, kayo po ba willing kayong sumunod kay Lord? And alam niyo yung bridge na ito, yung day, night and day, dead and night, let incense arise. Sa Old Testament, yung incense, ang symbolize niya or ina-accompany niya, prayer. Yung prayer na yun, yung incense na yun, sisindihan niya ng pari sa umaga tapos sa gabi. And yung incense na yun is symbolize siya ng prayer, umaangat siya sa trono ng Diyos. And yung prayer na yun is nakalulugod para sa Panginoon. And gusto ko pong gawin natin sa umaga na to ganito. Kung willing kayong ibigay kay Lord lahat, willing kayong isuko kay Lord yung inyong buhay, willing kayong, Lord, take everything at ikaw na po bahala. Maging prayer natin na Lord, tong buhay ko na to, maging kalugod-lugod sa inyo. And hindi ko po kayo pinipilit, hindi namin kayo pinipilit, pero gusto ko po maging prayer niya, Lord, tong buhay ko na to, maging tulad ng insenso, na iniaalay ko lahat sa iyo. Kung hiningi ni Lord yung oras mo, panahon mo, lakas mo, talino mo, or everything na meron ka, iaalay natin kay Lord. Awitan po natin siya.
mga nagnanais po na sumunod kay Lord. Alam ko po, nangungusap sa inyo si Lord eh. Kasi every time na nagpipreach yung word, lagi may pangungusap si Lord eh. And alam ko, nakakapangusap sa inyo si Lord. Ang tanong, ano lang po yung response natin? Susunod ba kayo? Isusuko ba natin yung buhay natin? I-give ba natin? Or i-hold natin? Nasa inyo po. Pero para po sa mga gustong sumunod sa Panginoon, gusto nating ibigay lahat para sa Kanya, itaas po natin yung ating mga kamay. And yung pagtaas po ng kamay is a symbolize na, Lord, sinosurrender ko yung buhay ko sa iyo. Sinosurrender ko, Panginoon, yung lahat-lahat ng meron ako. Bilang pagpapakumbaba sa inyo, Panginoon. Lord, ikaw na yung maghahari sa buhay ko. And Lord, ano man po ipagawa niyo po sa akin, sa amin, susunod kami, Lord. At katulad na natutunan natin sa umaga na to, if pinagawa sa atin ni Lord, if yun talaga yung pangusap sa atin, magkaroon tayo ng lakas na isuko yung ating buhay sa Kanya. And tayo po yung manalangin na, Lord, humaharap kami sa inyo, Panginoon, at nagpapakumbaba na nakataas ang aming mga kamay, Panginoon, at isinusuko, Lord, yung buhay namin. Lord, hindi ko po alam kung ano yung pinagdadaanan namin na maaaring baguhan na gustong sumunod sa inyo, or maaaring datihan, Lord, na natigil at nahihirapang sumunod, Panginoon, or nangihina ng lalamig, di namin alam kung ano yung gagawin namin, Panginoon. Lord, muli sinusuko namin yung buhay namin sa inyo, Panginoon. At katulad ng sabi niyo, Panginoon, sa inyong mga salita, kung nais namin na sumunod kami sa inyo, O Diyos, Lord, itakwil namin yung aming sarili, pasanin ang aming krus at sumunod sa inyo, Panginoon. Lord, parang mahirap pero Lord, alam namin na madali ito eh. Magagawa namin ito, Panginoon. Sapagat una, alam namin na tinanggap ka namin sa aming mga buhay bilang Panginoon tagapagligtas. And Lord, yung puso namin, binabago niyo po, O Diyos. Alam namin na yung desire na ito mula sa mga dati naming nais. Ngayon, yung mga bagay na gusto namin gawin is para po maparangalan ka, malawalhati ka, masunod, Panginoon, ko ano yung sinasabi ng inyong mga salita. Dalangin ko, Lord, sa bawat isa na nagtaas ng kamay. Lord, yung tunay na pagsusuko ng buhay ay maranasan nila, Panginoon. Kumilos ka po, Panginoon, sa kanilang puso at isipan. Ano man yung mga kasalanan, ano man yung mga attitude, character na dala-dala namin, Panginoon. Lord, maging buhay namin, maging tunay sa puso at isipan namin, Panginoon. Sinusuko namin to sa inyo, Panginoon. Ano man pong mga tagong kasalanan na aming itinatago, Lord, sa inyo pa namin to ibinibigay, Panginoon. At Lord, itong prayer na to maging katulad ng isang mabangong insenso sa inyong harapan na yung buhay namin, Lord, maging katulad ng isang insenso, Panginoon, sa inyong harapan na inyong kinalulugdan, Panginoon. And Lord, guide us, lead us, Panginoon, kung saan nyo man po kami dadalhin, Panginoon. Hindi man namin alam kung ano yung gagawin namin, malabo man, Panginoon, pero Lord, ang alam po namin ay isuko yung aming buhay at sumunod po sa inyong mga pinapagawa. Lord, salamat sa araw na to. I-bless niyo po, Panginoon, ang buhay ng bawat isa. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga nakikinig ng mga salita na to, Panginoon. At Lord, yung buhay namin maging totally surrendered, Panginoon, sa inyo. Buong buo, Panginoon, wala kaming i-hold back. Hindi kami mag-50-50. Hindi kami nasa gray area, Panginoon. Pero Lord, ready kami na sumunod, Panginoon. Ano man po ipapagawa niyo sa amin. Handa kami isuko, Lord, ang buhay namin. Lahat-lahat para po sa inyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa araw na to. Salamat, Panginoon, sa umaga na to. Patuloy na i-bless niyo po ang buhay ng bawat isa. At ikaw po ang mag-lead sa amin, panguna sa amin. Salamat, Lord, pinupulot na salamatan ka po namin. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Patuloy po natin awitan ang ating Panginoon.